Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay July 11, 2026. Assalamualaikum, mapiyamapita sa kanulangon. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ako po inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum. Narito na naman kami para maghatid ng malinaw, tama at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng MSSD. Magandang umaga, ito si MJ Alferez, ang inyong Kabangsamoro at your service. Bago ang lahat, MJ, batiin muna natin at shout out yung mga listeners natin sa atin pong Facebook pages. Alam mo naman talagang maraming na nag-e-ere ngayon, walang kawala na yung ating mga Kabangsamoro. Magandang morning and shout out sa inyo sa mga nagmo-monitor sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial at sa mga Facebook pages din ng Radyo Bida DXMS. And of course, ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM, Gabay FM, and sa iba pa pong mga radio stations na nagmo-monitor ngayon at nag-play ng aming pong programa this morning. Good morning to all of you. At syempre, nandyan din tayo sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. Ayan. At may mga nanonood din sa atin from iMinds Philippines. At eto, yung ating radio dahil saklaw na natin ang Hulo, Marawi, Tawi-Tawi, Zamboanga at Davao dahil tayo ay naririnig din over Radio Pilipinas. At syempre sa TV din, nandiyan na rin ang ating mga kagandahan, Jeff. Ayan. Oo, nasa PTV Davao tayo, PTV Zamboanga, Silibay, PTV Tawi-Tawi, PTV Pagadian, at PTV Cotabato City. Ayan, and abangan po natin yung mga regular updates natin sa ground and of course, doon po sa mga tanong ng ating mga kababayan sa ground, sa ating pong tanong ng Bangsamoro segment. At syempre, hindi kompleto ang ating Sabado kung walang mananalo. Kaya umantabay dahil mamaya magbibigay tayo ng mga papremyo sa ating Sabado Panalo. Ngunit, kailangan masagot ng tama yung ating mga tanong. 300 peso worth of GCash kada tanong na nasasagot ng tama. Ayan, mabilis at tama po dapat yung sagot. And syempre, kapag ka po naman sharer kayo. Dapat may share Badge kayo. Dapat ngayon pa lang, sinishare na po ninyo sa mga pages na kakilala nyo, sa inyo pong wall, sa mga group na affiliated kayo, group chats ninyo, i-share nyo na po itong atin pong programa para po magkaroon ka ng share badge at magkaroon ng chance to win 300 peso worth of GCash. Pag nasagot ninyo ng tama at mabilis yung ating mga questions mamaya. And open na po ating hotline number 0962-230-9967. Naka-flash na po sa screen ninyo yan. 0962-230-9967. Diyan po kayo mag-text ng inyo pong comments, suggestions, or questions, clarifications. I-text nyo po yan. Pakisave na lang po sa inyong mga phone book, sa mga nagmamonitor sa radio. 0962-230-9962 at if screenshot doon po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Iklaro ko lang ng
mabilis lang, Jeff. May mga nagte-text kasi sa ating 0962230967 ng mga sagot nila. Pero that's mga 9 o'clock, after 9 o'clock na. Oh. So iklaro po natin na yung ating pong tinatanggap na mga kasagutan ay within the 8 to 9 a.m. lang po. Oo, no? at saka paunahan po Paunahan yan. po ito. Kapag kayo po ang nauna sa text, bago pa man may sumagot doon sa mga Yes, of comments, course. kayo po ang mananalo dyan. Oo. Yung ibang mga nanalo sa atin ay marami ng mga nanalo na mula sa nag-text sa atin. Dahil Ayan. tinitingnan po namin yung timestamp. Tsaka yung Kung ano oras. po yung oras na lumabas yung first comment na may sagot at anong oras din po kayo nag-text. Kaya po, dapat mabilis po talaga yung kamay nyo at dapat tama po yung sagot. Hindi, dapat mabilis yung kanilang internet. Internet. Oh. And syempre yung kailangang magsagot talaga kasi sa text na lang kung radyo Mas mabilis. sabihin kasi nila hindi naman kami mananalo dyan kasi ang monitor nyo lang ay yung sa Facebook. Hindi po. Hindi. Tumitingin po kami sa cellphone. Kung sumagot po kayo sa cellphone, mas una po yung time ninyo kaysa doon sa mga comment, kayo po ang mananalo. Chine-check po namin yan. Siyempre, naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing minister, Atty. Raisa Isjejuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Diretso na kagad tayo. Alright. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon na napaka-importante at dapat malaman ng ating mga kabangsamoro? Ito na nga, dahil official lang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Yan. Ang kanyang international name ay Bavi, no? Oo. Nung Miyerkules, pumasok na siya July 8, 2026 yan. Pero sabi naman ng Pag-asa, wala naman daw direct landfall. Pero tinan mo itong mga pabugso-bugso natin na ulan. Wala naman daw chance na tumama talaga siya. Walang landfall walang dito sa landfall. Pilipinas. Oo, pero nararamdaman natin yung hagupit. No? Kung sa Bisaya pa, ikog lang daw, buntot lang daw yan. Pero hindi naman, malakas pa rin naman, nakikita nyo naman affected pa rin tayo. At magdudulot ito ng malalakas na ulan, may panganib na baha at mga landslides. So kaya naman ngayon inaasahan na mag-heavy to intense pa rin yung mga pag-ulan. Siguro pinangangambahan natin kasi hindi naman natin inaasahan yung mga nakakatakot na pangyayari. So, pinangangambahan natin na baka lumakas at magkaroon ng hindi magandang effect sa atin, sa kapaligiran natin. So ang sabi nga ng Pag-asa hanggang Sunday, hanggang Sunday to. So, kaya naman, kahit nga dito sa atin, dahil tayo ay bilang ang Bangsamoro region talaga ay isa sa mga naapektuhan kahit nga lang malakas lang ang ulan. Marami ng pagbaha. Baha, landslide. Landslide, oo. Kaya naman ang topic natin for today, for this episode, ika-10 episode natin, ligtas ang may alam, ano ang tamang paghahanda, at ano ba ito sinasabi nating emergency go back. Yun. At makakasama natin para po naman tulungan tayo magpaliwanag hinggil po sa atin pong paksa ngayong umagang ito ay walang iba kundi ang Social Welfare Officer 2 from the Disaster Response and Management Division ng MSSD BARM, si Sir Rasul Tino. Magandang morning po sa inyo, Sir Rasul, and welcome sa MSS na Bangsamoro Muna MSSD at your service. And hindi na ito first time, Hindi Sir first Rasul. time. Oo, palagi na natin. Suki na natin sa Sir Rasul. Good morning po, sir. At bati po muna kayo sa mga fans ninyo. Opo, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po Sir Jeff and Ma'am Jeff po sa pag-invite po ulit dito po sa radio guesting. Binabati ko po ang mga nakikinig po sa ating programa, especially po sa mga pamilya po na nasa liblib o di kaya mga areas po na kadalasan naapektuhan ng sakuna. Kasi ito pong topic natin is para din po sa inyo. Ayan. So, diretso na tayo. Ano nga ba? Bakit ba parati na lang kapag kasimpleng ulan lang itong area natin ay madalas nakakaranas ng iba't ibang mga kalamidad? Oo. Pa-explain natin. Pa-explain Bakit natin. ba tayo laging binabaha? Laging, ganun talaga ang ganun lagi ang ating problema. And may chance ba na masolusyonan niya na mas long term yung mga solusyon? Yan. So, unahin muna natin, ano ba yung kalagayan ng Pilipinas? Bakit parati siya talagang dinadaanan ng mga kabagyuhan?
Sir Rasul, please, over to you. Yes po. Ang Pilipinas, meron po siyang ng hazard profile. Dahil po ang Pilipinas po ay nangunguna po sa World Risk Index na kung saan noong 2019 ang Pilipinas ay napabilang sa top 3 na bansa na at most risk. Ibig sabihin, ang bansa po natin ay prone po sa mga natural hazard like yung pagbaha, o di kaya landslide, o di kaya lindol. So, noong 2022, naging top 2 po ang Pilipinas, and ito po recently po, itong 2022 at saka 2025, nangunguna po ang Pilipinas na at risk. So, ito po yung pangunguna po natin na hindi siya katanggap-tanggap kasi hindi po maganda pakinggan. Pero ito po yung katotohanan. Bakit po nangunguna po na at risk ang ating bansa? Una-una po, ang Pilipinas ay napapaloob po sa Pacific Ring of Fire. Kung makikita nyo sa image, yan po yung bahagi ng mapa ng mundo. Kung nakita nyo yung highlight dyan, yan po yung tectonic belt. Ibig sabihin, yan po ng parte ng mundo na aktibo yung paggalaw ng lupa. Since ang Pilipinas ay nasa loob po ng Pacific Ring of Fire, madalas po yung paglindol. Sinakop niya, no? Talagang buong, Yes po. buong Luzon, Visayas, Mindanao ay nasakop ng Ring of Fire. Yes no? po. Itong tectonic belt, ito yung napapalibutan yung Pacific Yung Ocean. belt. Okay. Opo. Ayan. Kaya marami pong volcanoes, underground volcanoes. Ay in fact po sa Pilipinas, marami din po tayong volcanoes at 24 po doon is aktibo. At sa atin din po sa Bar, meron din po tayong isang aktibo din na bundok, yung Mount Makaturing Saan yun po? sa may Llano del Sur, Butico. Nadadaanan pala natin yun. Opo, pero according lang po doon sa research ko, yung last po nang naging active siya nung 1882. Siya naman, nasa 19, May natutunan tayo today. May active volcano pala. Kaya pala may mga ano dyan, may mga hot spring din dyan, area na yan. Kasi ganun yun, diba? Kapag ka may mga hot spring, Hot usually cold may mga... spring. Hot spring and cold spring. Usually ay may mga volcanoes. Oo, yes. At maganda yung vegetation. Maganda yung mga tanim and kagubatan. Nadadaan natin yung makapal na kagubatan dyan na part. Yes po. And pangalawa po, ang Pilipinas po ay daanan ng bagyo o yung tinatawag nating typhoon belt. Kung napapansin nyo kapag mayroong ulat sa mga news, nakikita po natin na dinadaanan parati po ang Pilipinas. Kaya meron pong average po na 20 bagyo Every year. Every year ang tumatama sa atin. Average yun, ibig sabihin. Yes, It could be more than that. Oo. Kaya pala ngayon ko lang din nalaman to na kaya pala usually itong mga nasa Visayas, doon nagsisimula parati yung mga bagyo. Yes po. Yun pala talagang daanan. Opo, ang Pilipinas. Mostly po yung nag-start po yung nagsisimula po ang bagyo. Kadalasan is nasa Pacific Ocean papunta ng Pilipinas. Oo. So yan po, nasa typhoon belt po tayo. And Saan ba? Teka lang, saan ba yung Surigao? Surigao ba? Mindanao. Mindanao. Doon, papuntang sa... Visayas. Sorry. Ang tanong ko sana, kung belt po, wala po bang lock yan? Dapat ilak. Dapat i-lock yan, belt na yan. Sige, kasi iniisip ko, di ba usually ang Surigao ay parati din bagyo? Tatamaan ng bagyo. Parang Siargao. Siargao. Yung Siargao yung dinadaanan palagi ng mga. Yung Surigao kasi may Del Sur yan eh. May Del Sur. Yan. So, yun. Kumusta naman po ang anong klase pong mga iba't iba pa pong mga sakuna ano yun? Kalamidad, no? Iba't iba pa pong mga kalamidad ang usually bumibisita sa Pilipinas. yes po. Aside po doon sa situation natin na andyan po na tayo po nasa loob ng Pacific Ring of Fire at dinadanan tayo ng bagyo, patuloy din po yung climate change. Ito talaga. Yes po. Oo. Kasi ito na everyday. Everyday ang climate change. Oo. Dahil po sa climate change, mas lalo pang lumalakas yung bagyo kung i-compare natin mga dekada. At hindi magandang effect ng climate change dahil hindi na natin na-predict yung season.
Kasi sabihin rainy season pero hindi na siya rainy season. Minsan yung rainy season naging mainit, maaraw na. Minsan naman yung supposedly mainit na panahon at panahon ng pagtatanim hindi na panahon ng pagtatanim dahil binabagyo naman tayo. Yes. Inuulan tayo ng malakas. So ang hirap na i-predict. So ang naapektuhan niyan ay yung mga farmer, yung mga agricultural sector, which is apektado ang Mindanao, apektado tayo because we are mostly agricultural area. Di ba yung March, National Fire Month something? Oo, Fire Prevention Fire Month. Prevention Month. Kasi Pero- usually nga, mainit nga yan. Pero hindi na ang lakas ng ulan ng March. Correct. Oo. So dahil sa climate change na to, mas lumalala yung yung epekto ng mga bagyo, no? Yes po, ma'am. Intindihin natin yung mga kasi usually nakakarinig tayo at nakakatanggap ng text from Pag-asa and other disaster risk management council na sinasabi may mga classification, may mga signal na sinasabi. Paano po ba natin in a simpler terms, no? Paano ba natin siya maintindihan kapag tumatanggap tayo ng ganyan? Yes po, yung sa mga warning signals, kasi yung typhoon or yung bagyo, isa po yan sa mga common po na sakuna po na meron po ang Pilipinas. According po sa Pag-asa, nung March 2022, ito po yung classification na ang pinaka mahina po sa classification po is yung tropical depression na mayroong wind signal number 1. Ang sumunod po is yung tropical storm na mayroong wind signal number 2. May color din yan. Yes po. Habang papataas po siya, papalakas po na mapalakas. Ang number 3 po yung severe tropical storm na mayroong wind signal number 3. And typhoon na mayroong wind signal number 4. And yung super typhoon na mayroong wind signal number 5. So, ito po yung pinakamalakas na bagyo po. Ito usually po yung typhoon at saka super typhoon. Kung maalala po natin yung Yolanda noong 2013, na kung saan Super ito po yung typhoon yun, no? Yan po, super typhoon po ang classification ni Yolanda, na kung saan is mayroong marami pong casualties. 6,000 yun po yung namatay Oo. noong 2013. Kapag ba naman yung lakas ng hangin mo 185 km per hour, Diyos ko, wala pong tumatakbo ng sasakyan ganun. Yung jeep, yung mga vehicle natin, ang 100 km per hour, mabilis na po yan. Usually, Kasi- nasa 60 lang tayo. Ang So guys, maintaining. yung Super Typhoon 185 or higher, yung Typhoon Yolanda 195. Oh, Yes ang po. lakas niya, ha? Ang lakas niya ng 195. Imaginein mo, pagka dumaan sa'yo yung wind, yung lakas ng hangin na 185, mas mabilis pa po yan sa sasakyan na maharurot. Kasi yung sasakyan 100 km per hour lang yung takbo niyan. Ang bilis Ganun naman. kabilis na. Eh, imaginein mo yung 185 km. No? Hindi na So talagang masisira yung puno, masisira yung mga nasa Kaya pala lagataan. makita mo talaga yung puno, Tanggal. Oo, dahil ang sobrang lakas yan. Saan pong Destructive. ano pong mga signal diyan ang dapat mag-evacuate na yung mga tao pag nakatanggap po sila ng mga ganong klaseng signal Opo. or warning? Meron po tayong mga ahensya ng gobyerno po na dapat po yung doon po tayo maniniwala at makikinig sa kanila kasi sila po yung in-authority po para po mag-release po ng mga advisory tulad po ng Pag-asa, Correct. PBOX, and even po sa atin sa local po sa Barm Ready kasi nag-i-issue din po yun ng Yung Barm Ready. Yes po, emergency alert status. Yung kung meron pong kung ipa-follow niyo po sa page nila, nag-i-issue po sila ng yellow status or yellow white or blue or red alert status. So itong So kung blue, signal 1 pa yan. Pag yellow na, medyo medyo usually mag-alert na. pag signal number 2, wala nang pasok to eh. Wala Pag nang- orange alert na, ito orange signal number 3. Yes po. Baka meron ng ano dyan, baka meron ng evacuation. Yes po, itong STS, Severe Tropical Storm, ito po yung tumama po sa atin noong 2022, yung Paeng. STS Paeng. STS pa pala yun? Opo. Ano pa pala yun? Orange pa lang pala yun. Hindi pa natin Yes, na-experience yan. Huwag naman sana. Yung pula at saka violet, yung Wag purple. naman sana. Yes Oo. po. Na kung saan yung hardest hit talaga yung mga region 5, 6, 8, 12, and VARM. And yung sa atin naman sa area po natin, yung affected po talaga yung Dato Udin Sinswat, Dato Black. And even po doon sa
Datuudi, meron po nagkaroon po ng landslide. Oo, meron po tama, mga nag-landslide namatay. pala doon. Ano pa po ba yung iba pang, ibalik ko lang yung tanong natin kasi hindi natin na-enumerate. Ano pa po ba yung mga ibang kalamidad na usually na-experience natin aside from nabagit yun na po yung bagyo and then pagbabaha tapos landslide? Ano pa pong iba? Ang latest. Ang tsunami po, yung tsunami po, ito po yung secondary po na disaster. Ito po ay maaaring naging epekto po ng paglindol. So, lindol. Opo. Lindol pa. Oh. Oo. Ma-earthquake pa yan. Opo. Tapos ang kasunod niyan ay tsunami na. Ano daw difference? Kasi malagi nagtatanong, meron kasi nagtatanong na i-interchange yung tidal wave at saka yung tsunami. Yan. So may difference po yun. Yung tsunami po yung delikado. Yung tidal wave po ay normal po yan na wave ng tides na dala po ng buwan. So yun po ang difference. Pag tsunami, yan na po yung medyo disastrous pagka tumama po sa lugar ninyo. So hindi po tama na tawagin natin na may tidal wave. Ang tamang term po dyan ay tsunami. Okay, At saka meron din po yung, kung matatandaan po natin during bagyong Yolanda, yung storm surge. Yeah, surge. Oo. Yes po. Kaya po na-misinterpret po ng ilan po na sa may Eastern Visayas po na kung saan tumama po yung Yolanda, hindi po sila aware about po doon sa term na storm surge. Kaya, So, they thought it's tsunami. yes po, kaya hindi po sila naglikas, kaya po tumaas po yung fatalities po. Yung time na yun. So, importante po talaga na aware po tayo na dapat po, na alam po natin kung anong klaseng mga sakuna po yung kuwan na po natin na tawag dito. Nararamdaman, Nararamdaman, yes po, Okay. naranasan. Yung storm surge kasi, MJ, and ang nabasa ko kasi, yan yung pagtaas ng alon because of malakas na hangin. Si hangin ang nagtutulak sa alon. Kaya ang resulta pa rin yan, mataas pa rin na alon and disastrous pa rin pagka hindi napigilan on time, no, yung doon sa dagat mismo. Hindi tumigil yung hangin, talagang hinampas yung hangin, ay hinampas ng hangin yung alon papunta doon sa dalampasigan kung saan mataas yung alon. Yung tsunami galing yan sa pagdanig. Dahil yung manig, tumaas yung alon ngayon. Yan yung So, difference niyan. nagtsunami kung may earthquake. Yes. Oo. No, di ba? Tama ba tayo? Baka mali-mali Yes, itong mga sinasabi Oo. natin. Pero both pa rin yan. Si storm surge ay meron pa rin siyang danger na pwedeng katulad nung nangyari sa storm surge yun, pero napakalakas kasi ng hangin na dinala yung tubig, dinala yung dagat. So disastrous pa rin talaga siya. Nakaka-cause pa rin talaga siya ng sakuna and kalamidad. So, yung recent lang na earthquake, diba? Kahit nga malayo sa atin, Jansan at Malut Island, diba? Pero naramdaman natin. Opo, yung gumalaw po yung Cotabato Trench. Kaya po Tama, opo. Cotabato Trench. Kung matatandaan po natin na nagkaroon din po tayo ng tsunami dito po sa area ng Morogrove area. Kung matatandaan natin. 70s, no? Yes po, August 1976 yung Morogrove earthquake na kung saan is tinatawag siyang midnight killer kasi nangyari siya nung past midnight. Oh my God. Kaya marami pong casualties po during noon time. Kasi karamihan po natutulog. 8.0 po yung earthquake po na tumama po. Lakas. Oh my God. Yung na-experience natin, 6.7 pa lang. Opo. Imagine mo yung 8.0. 6.7 sa kanila yun. Oo. So, yun, Balut tsaka Jensen. Sa Yes, atin, Yun nga yung mga 5 pangalan yun, 6.7, pero ganun na yung effect. Would you just imagine kung yun ay 8? oo. Kung nakita Yes, niyo yun sa Venezuela, kita niyo yun, yung twin earthquake, Twin. 7.2 muna, tapos ang second 7.5, tapos collapse talaga ang mga building. So, nakakatakot itong mga ganito, mga... Nangyari yung time na yung 70s na tsunami, hindi pa equipped tayo sa ating lugar, hindi pa tayo equipped with the early warning devices, hindi pa tayo equipped with the proper disaster risk management. Wala pang ganyan noon. So Kaya, hopefully ngayon mas kaya na natin maghanda, mas kaya na natin expectedly, mas kung halibawang mangyari man yan,
mas makakayanan na natin na at least maging malesen yung effect, no? Although yung nangyari bagyo naman sa atin, may mga namatay pa rin because of landslide, because of tabunan and all. So hopefully in the near future magawan pa natin ng paraan na sana zero casualty. So papasok tayo doon na sinasabi mo sana zero casualty. Sino ba dapat ang nanguna sa disaster preparedness, Sir Rasul? Ang una-una po is yung mga local po ng pamahalaan po natin po. LGUs. Kasi meron po tayong tinatawag na Local Disaster Risk Management Council na nasa LGUs po. Sila po yung nagmamanage po ng mga responses. Tapos sa kanila din po yung meron din po silang mga resources or equipments po. Kapag kung may sakunang nangyayari, sila po yung first talaga po na responder na sa komunidad na apektado ng sakuna. So, ipakita natin sa ating slide, no, na mayroong sinasabi dito na 4 pillars of community preparedness. Ibig sabihin ito dapat ang meron sa komunidad para mas makapaghanda tayo sa anumang kalamidad. Magaling talaga akong magtagalog. Ikaw na talaga. Oo. No, ito yung mga kailangan natin. 4 na mga kinakailangan mga bagay, no? Para po naman mas matiyak natin na tayo ay handa pagdating sa kalamidad. So sinabi kanina ni Sir Rasul na dapat sa mga ganitong halimbawa ay mga nangyayari sa ating mga communities, ang mga first responders talaga yung ating LGUs. No? So kung dito, nangunguna dito dapat yung knowledge, awareness, ganyan. Ay, ibig sabihin na paghahanda, hindi lang yung malapit na yung kalamidad, saka palang maghahanda. So, ibig sabihin ng knowledge and awareness, dapat si LGU ang nangunguna sa pagbibigay ng tamang impormasyon, hindi pa man dumarating o wala pa mang inaasahan ng pagdating ng kalamidad. At saka knowledge po, dapat tayo po as individual at saka sa member ng family, alam po natin po kung ano po yung mga hazard po na tumatama po sa ating area. Kung itong area ba natin is flood prone area or landslide prone area or ang bahay niyo po is malapit po sa fault lines na kung saan is mas strong po yung earthquakes. So dapat po alam po natin yun. Pangalawa po, alam po natin po yung early warning system sa ating barangay. Kung halimbawa narinig po natin ng mga sirena na halimbawa or di kaya, ibig sabihin kailangan po natin maghanda at saka maglikas. Ganyan Yes ba? po. Sa mga LGUs. So, ganyan, I think dito sa may Kusyong area, may ganyan sila. Yes po. Kasi parang every now and then, ina-update nila yung kanilang mga tao at gumagawa sila ng mga drill dyan. And ako, isa sa mga nag-witness noon. Nung time pa ng ARM hanggang sa BAM na ginagawa yan. Talagang meron silang training and yung mga volunteers ay nag-train din ko paano mag-rescue ng mga tao, saan yung area na pwede pumunta ang mga tao sa Yes taling po. may mangyari. Kung saan po sila magbabakwit, importante po yun. Sana may ganyan din tayo dito. Pero importante din na i-assess ni LGU kung saan yung evacuation area kasi may Yes, nangyari doon sa somewhere in Makilala na natandaan mo yung lindol dati. Nag-evacuate sila sa isang gym pero yung gym ay hindi pala masyadong maayos yung pagkagawa. Bumagsak yung gym, namatay halos nung maraming tao doon na supposedly doon sila mag-shelter ay natuklap yung atik ng gym na natamaan sila, may naputol na mga parts sa katawan, may mga namatay. So importante din na ina-assess ng LGU. Kung ito bang lugar na yung evacuation area ay matibay, wala bang danger dito na pwedeng... So ito tayo dito ngayon, saan tayo mag-evacuate kung for example may nangyari? Cotabato City. Sa mga barangay, meron silang mga assigned evacuation center, evacuation sites. Aside po doon po, importante din po na alam po natin na yung mga information sources po ng pinanggalingan ng halimbawa po sa Pag-asa. Usually po dapat... Tama yan, Sir Rasul. Kasi hindi basta-basta kahit saan lang maniniwala. Correct. Yes po. Tapos ang spread natin chismis. So, dapat galing po sa legit na information source. So marami pong sources po. Pag-asa, P-Box, Bomb Readies. Barm Ready. Sa atin, Barm Ready. Barm Ready. Ang Cotabato City LGU, meron din, no? Yes po. Hopefully may sistema na talaga pagka po may ganyan, ina-activate, na parang may ganun na ina-activate para may command center and then ina-activate din yung mga partner media
para isahan yung information na lumalabas. Parang may centralized, may pinagagalingan na central information center para po naman pare-pareho yung inilalabas na update. Dito sa pinakita sa atin na pillars of Planning pa. Oh. pillars of community preparedness, ako talaga pinaka-importante talaga dito itong knowledge and awareness. Kasi dito mangunguna lahat. Ito yung pinakauna, ito yung pinaka-basic eh. So, halimbawa, kung mayroong mga hazard maps ba, magtanong, may hazard map pa ang LGU ninyo. Kasi yung hazard map, May hazard map nga, pero hindi naman in-orient yung mga tao sa Exactly, community. Kung correct. ano yung ibig sabihin ng hazard, ano yung hazardous area dyan, ano yung safe area dyan. Oh, saan so, kami tatakbo kapag Iba, may correct. nangyari? Yun, dapat ginagawa ng LGU yun. Dahil, unang-una, responsibilidad ninyo yung safety ng mga constituents ninyo. Pangalawa, you have a fund for that. Hindi po ba, sir, may pondo ang LGU. Ang barangay at ang LGU ng munisipyo at ang syudad ay mayroong pondo. Yes, Ang probinsya ay mayroong pondo. Yes, So there is no reason for them not to mobilize people, not to plan ahead, no? Siyempre naman, kasi meron ng kasing plano pero hindi naman siya plano, mukhang hindi naman siya nagiging plano because hindi naman ahead. Dapat plano nga yan eh. Dapat bago pa lang ina-anticipate nyo na yung nangyayari. Advance. Dapat. Kasi plano po yan. Etong planning and organization, ano to? Kung sa family level po, importante po no, sa atin halimbawa po na kahit po sa ating pamilya, magkakaroon po tayo ng family preparedness plan. Opo, importante po kung halimbawa napapaload din po doon sa family preparedness plan kung anong early warning system na mayroon ng barangay, dapat sinasama po yun. At saan po yung mga evacuation routes, mga safe areas po kung saan po dumadaan. At saka halimbawa po kung ano din po yung mga communication plans kung sakali po nawala po yung signal. And lastly po yung roles and responsibilities po ng every family po, pwede pong gawin po yun sa pamilya. Halimbawa po si nanay, si tatay, ito pong dalhin nila during evacuation. Dapat may task. May task. Para klaro. And then, i-drill nyo po yan. Yes po, I-practice nyo po sa bahay ninyo. Opo. O kung may elderly kayo, sino unang bibitbitin, sino bibitbit niyan, saan kayo sasakay. Pagka nagpaparada ng mga sasakyan, paano ba? Dapat nauna ba yung mukha o yung likod? Mga ganyan, pinagpaplanuhan yan eh. Para mas mabilis kayong makaalis. Or kung baka meron kayong may sakit sa bahay, sino ang magbibitbit, no? Yun. Mga bata. And yung mga flashlights, baterya, radyo. Doon na yan sa resources and tools. Yeah, oo. Yes po. Oo. Ano to resources and tools, Sir Rasul? Halimbawa po kung ano po yung mga prepositions po ng mga emergency supplies before po halimbawa magkaroon, dapat meron po tayo nito. Halimbawa, kung meron po tayong sasakyan, dapat meron po tayong emergency fuel or di kayo Kung pwede pang magsasakyan. yes po. Kung So kung halimbawa hindi na... Importante itong resources ha. Pagka po, kasi may mga yung mga barangay po natin, binigyan na po sila ng iba't ibang mga offices, na government offices and NGOs na mga emergency sasakyan. Please po, i-standby nyo po palagi yan for emergency use. Kasi ang iba, ginagamit. So kapag hindi pa available sa sasakyan ngayon, ginamit ni kung sino. Oo, nag-travel sa kung ano. Hindi po yan, emergency po yan, ibig sabihin, huwag nyo pong ipagamit yan sa mga travel ng mga kung sino man dyan. Ng mga tauhan Maghahatid, inahatid sila. That is for emergency purpose. Ibig sabihin po, maghahatid po yan ng pasyente, maghahatid po yan sa mga disaster situation. Ayan po ang sasakyan ng mga sinasagip po ninyo. Huwag nyo pong ipagamit dyan other than that. Malinaw po yan. Kasi hindi po natin, ang emergency po naman, hindi po naman nagpapaalam yan. Ang disaster, hindi po nagpapaalam yan. No? Kaya po, importante naka-standby po palagi yung tools and resources ninyo. Yes po. For emergency. Sir Rasul, kung sa bahay, anong mga pwedeng ihanda ng pamilya? Yes po. Sa atin po sa bahay, pwede pong ihanda po natin halimbawa po yung tinatawag natin emergency go bags. Okay. Pwede kayo yung go bags. Mamaya po pag-uusapan po. Pag-uusapan natin. Mamaya, balikan natin emergency go bag. Oo. Pero kanina nabanggit mo na doon pa lang sa planning and organization may mga tasking na yung bawat family. I-practice. Yung natin mo na kanina. So yung number 4 natin, skills and practice. Yes po. Yung skills and practice, nakukuha po yan through trainings, workshops, or Correct. even as simple as po yung community drills. Dapat po importante po Grabe talaga yan. na mag-participate po tayo. Dahil po bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na muscle memory. Na kung saan kung parati mo siyang ginagawa,
Correct. during emergency, yun po yung actual po na response ng katawan mo na yun po yung gagawin ninyo. Gaano po ba kadalas dapat ang ideal sa pagdidrill? Halimbawa, earthquake drill sa mga eskwelahan, disaster preparedness drills sa mga LGU offices. Kasi bihira kong nalalaman, Hindi, parang once once a in year. a quarter. Quarter po. Ay, quarter ba? Parang once in a quarter, parang para sa akin ay kulang. Once a quarter. Quarter sa 4 times a year ka lang magdidrill. Na hindi naman masyadong magastos yan. Kasi ang kailangan mo lang naman speaker at microphone. Hindi ko alam kung bakit hindi pa siya gawing madalas. At yung sa mga school dapat may mga unannounced drills na halimbawa basta kung kailan nila maisip na mag-drill ng ganyan para alam kung ano talaga initial reaction ng mga estudyante at mga teacher kapag ka po hindi announce yung mga nangyayari sa school. Ako naman, doon ako sa mas quality na drill. Kasi yung nangyayari kasi din ngayon, compliance. Sana Oo. hindi ganun. Yes po. Oo. Dapat yung drill po is pang Parang totoo. Simulation. That's why maganda talaga may mga schools akong nababalitaan na nagdi-drill sila ng unannounced. Kasi parang nakikita talaga nila so they know where to improve, what to improve in their disaster preparedness and response. Yun. Sa BARM ba sa Rasul, sino ang nagli-lead nun? BARM ready ba? Opo, BARM ready po. Partly, nagkakaroon po ng yan po, simulation exercise po. Tayo umupo po tayo as MSSD po, as evaluator po. Siguro pwede tayong mag-suggest doon na hindi i-announce. Yes po. Oo. Yung bigla na lang na meron, huy, ganyan. Para makita kung anong response ng mga otoridad, para makita kung anong response ng mga first responders, ng mga doktor, nurses and rescue teams. Malalaman natin kung ano talaga yung kakulangan. Kasi sa kanan natin malalaman na kulang pala sa ganito pagka nangyari na talaga yung totoong disaster. Kasi even sa sa atin, nakakalimutan natin. Alam naman natin I mean, sa level ng MSSD, alam namin kung saan kami lalabas. Kasi alam namin kung saan yung evacuation area. Alam na namin lahat yun. Pero kapag may mga drill, minsan hindi pa rin talaga nasusunod. Kaya tama yung punto ni Sir Rasul kanina na yung muscle memory. Correct. Oo. Na kapag parati, consistent na may mga drill, naaalala natin parati saan tayo pumupunta kapag may mangyari. Kasi iba pa din po yung automatiko po na gumagalaw yung katawan mo. Kasi kung halimbawa po, kung tayo po ay litong-lito, yun po yung iniwasan natin, o di kaya tayo po ay takot na, and nag-blur out po yung decision making natin, which is Nawawala yung maganda po. nawawala yung presence of mind. Yes, Correct. Yun. Sige, sa when we return, pag-usapan naman natin kung ano ba yung sinasabi Go na bag. go bag. Tapos, paano pa ba mas makapaganda yung pamilya and how do the families communicate with their communities as well? Ano bang pwedeng suggestion? Ano bang pwedeng gawin? And ano ba role ni MSSD sa lahat ng ito, no? Sa pagpapaghahanda po pagdating po sa emergency, disaster and emergency. Yan po. At bago tayo mag-pause for a break, syempre, magtanong muna tayo. Tanong, ang Sabado pa. Sabado panalo muna tayo. Question of the day natin. First question. Ang unang tanong natin, ano ang tawag sa bag na naglalaman ng mga pangunahing gamit na kailangan ng isang tao o pamilya sa oras ng kalamidad? Nabanggit na namin kanina yan. Ano po ba yung tawag doon sa pinaglalagyan ng mga gamit? Ano yung tawag sa mga pinaglalagyan ng mga pangunahing gamit na kailangan po ng pamilya o ng isang tao sa oras po ng emergency or sa oras ng sakuna or sa oras po ng kalamidad? Yan na, alam niyo na po yan dahil nabanggit po namin ng how many times kanina. So, sagutin niyo lang po yan. At ayan, good luck MJ sa mga makakasagot ng tama doon sa ating Sabado Panalo question number 1. We'll pause for a break. At pagbabalik po natin, ay pag-usapan natin kung ano ba yung emergency go bags, ano bang laman yan at bakit importante yan. Diyan lamang po kayo. Bangsamoro muna.
Nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSS Nature Service. Kasama niyo po rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. And of course, bisita natin ngayon na umagang ito ang Social Welfare Officer 2 po ng Disaster Response and Management Division ng MSSD BARMS, si Sir Rasul Tino. Yan, balikan natin yung ating iniwan kanina, MJ, tungkol ito sa Emergency Go Bag. Bag. Yan. Yeah. Sir Rasul, ano po ba yung Emergency Go Bag? Anong laman yan at bakit importante na merong ganyan ang bawat pamilya po na sa komunidad? Opo. Una-una po, tinawag po siyang Go Bag kasi dahil po sa disenyo po nung Go Bag na kung saan is ready mo siyang bitbitin at umalis. So yun po yung kaya po siya Go Bag. Ang Go Bags po ay naglalaman po ng mga essential items na kinakailangan po nating dalhin bago pa man dumating ang sakuna. Yung mga importanteng items like food items or ready-to-eat items or mga dokumento na essential po for 3 days, 72 hours. Kasi 72 hours. Yes po. Halimbawa po, 3 days worth ng food or ng tubig. Kasi yung 3 days na yan po yung critical time na hindi natin masasabi na dadating yung tulong. Pero ang essence po, ang goal po ng Emergency Go Bags, habang wala po yung tulong, meron po tayong pagkain. Before po mag-arrive po yung mga assistance po galing po sa mga Pantawid. Opo, pantawid yan po. Yung Na term kung po. for 3 days, mabubuhay ka habang inaantay yung rescue. Kapag meron kayong bag at natrap kayo, may go bag kayo at natrap kayo sa isang lugar kung saan darating o hinihintay pa lang ninyong rescue, si go bag ang magpapasurvive sa inyo. Yes po. Ayan. Ano po ang mga laman Anong ng mga bag? laman? Anong mga laman? Ang mga laman po ng mga go bags po, unang-una po yung water and food, yung mga ready-to-eat cans, o di kaya yung mga tubig, o di kaya yung mga baby formulas, yung gatas ng mga anak po natin, and even po mga disposable plates. Pangalawa po is yung first aid kit and medicine. Ito, importante. Lalo na kung may mga matatanda tayo, may mga Maintenance. maintenance. Correct. Oo. Opo. Pangatlo po is yung mga personal safety like yung flashlight, Flashlight. whistle, at saka radyo po, importante din po yun. Yung radyo na yung old pa na radyo. Portable. Hindi yung maliliit lang de baterya. Yes po. di ba? Para Alam ko makapag-monitor lang ng mga balita. Oo. And ano pa po? Sumunod po yung clothing and comfort, yung damit, or raincoat, or sapatos. Pangatlo po is panglima is yung hygiene, like yung mga mosquito repellent, sabon, shampoo, toothpaste, napkins, diapers. And, Siguro toothpaste na lang. Kung sa akin, toothpaste na lang dito. Toothpaste, oo. Pwede na hindi maligo. Oo. Kung wala ka namang pagliliguan doon, tapos yun. Pero kung kaya naman ilagay sa go bag yung soap, edi maglagay ng sabon. So, pang sabon. Maglagay ng That's shampoo. hygiene. Oo. Maglagay ng toothpaste at toothbrush para po naman anytime malinis ka pa din kahit na sa gitna po kayo ng kalamidad. Sa MSSD po namimigay ng go bag. Kanino po sila namimigay, sir? Paano po yung distribution and gaano na kadami kung meron tayong data na kung meron tayong data na available? yung meron po tayo sa MSSD emergency go bags na pinamimigay po natin sa mga mostly po sa mga mga prone mga Disaster areas po, prone. yes po, disaster prone areas po. Yun po yung priority po na binibigyan po natin ng go bags, family go bags. Opo. And Iba din yung binibigay, I think, for the community. Kasi may mga Yes. community responders Iba din yung binibigay sa LGU. Yes, diba? Iba din. Iba rin sa mga tao. Oo. Yun na yung community ng mga responders. Yung mga possible victims of calamity of disaster and calamity. Meron si Go Bag si MSSD. Gaano na po karami na pamigay po ninyo at na-reach gaano po karami ng communities ang na-reach na ni MSSD para sa pamamahagi po niyan. okay po. Noong 2023, namigay po tayo ng emergency go bags 2024 to 2025. Noong 2025, meron po tayong binigyan ng a total of
2,315 na go bags. Ang family go bags po dito ay 1,966 at saka ang for responder po ay 296. So iba po kasi naman ng family at saka ang responder na go bags. Yung family, para talaga yun sa mga magiging apektado. Yes po. Tama ba? Pamilya. Opo, yung Okay. family po, ang nilalaman po nun is yung mga basic survival po na items like flashlight, whistle, at saka first aid kit. Ang difference po doon sa responder po is similar po doon sa family, pero meron pong mga items po na nilagay po sa responder, like po yung basic life support po ng mga kits, like yung ambuvag, valve mask device, or di kaya yung cardiopulmonary resuscitator mask, CPR. mga technique. mask. Halitech Mas kailangan na ng technique. expertise sa paggamit. Yes po. Kailangan po ng training din po. Sige. Pause muna tayo, MJ, no? Bigyan natin ng daan itong tanong ng ating mga kabangsamoro on the ground para naman masagot agad ni Sir Rasul. Tanong ng Bangsamoro. Meron kaming emergency go bag, hindi namin alam kung paano gamitin. Saan kami pwede magpaturo? Tanong ng Bangsamoro. Yan yung tanong niya. Ano po daw ang saan po daw pwedeng lumapit kapag ka po meron silang go bag pero medyo hindi nila alam paano gamitin yung ibang mga items doon. Ano pong pwedeng gawin, sino pwedeng lapitan? Yun tong tanong niya. Paano gamitin? Kasi may paano mga, gamitin? may mga available go bags kasi sa Kasi market. pag nakita sila whistle, para saan to? Hindi naman sila nabigyan ng binili lang nila, no? May whistle sila. Meron sila nakita doon first aid kit, pero paano nila gagamitin? Kanino sila magtatanong? Ano pong paraan nila? Unang-una po sa pinibibigay po natin na emergency go bags, ito po is meron po tayong currently meron po tayong binubuo po na booklet for disaster preparedness, at saka doon po parte din po doon ang kung paano po gagamitin po yung mga items po. May Yes, guide. No? may guide. Guide on how to use the items. At saka Pero hindi pa po lumalabas yan, sir. hindi pa po lumalabas. Papalabas pa. Lalabas pa lang. Pero pwede rin silang lumapit sa LGU. Correct. Kasi yun naman, Expectedly. again, ang gusto nating ipaliwanag dito, ang first responder po talaga kapag ka may mga disaster response at iba pa ay ang ating mga LGUs. Diba kanina napag-usapan natin, knowledge and awareness, isa ito sa dapat batayan na mga responsibilidad ng ating local Correct. government unit. Ang suggestion ko sa LGU, kung hindi kayo available anytime na matanong kayo, pwede kayong gumawa ng poster dyan sa labas ng barangay hall ninyo or ipaskill nyo sa mga areas sa lugar para mag-explain kung ano yung mga laman ng go bag. Lalo na pagka disaster prone area kayo, importante yung na meron kayong pinapaskill dyan no, paano gagamitin yung mga gamit. No? Pwedeng poster po yan. Pwedeng initiative po yan ng LGU. Pero sa MSSD, meron na pong initiative na ginagawa incoming. Yes po. Una-una yung sabi mo po na guide. Opo. Dito po sa atin sa MSD, yung pinamimigay po na go bags, kasi yung mga beneficiaries po natin ito na mga pamilya at responder, may kalakip po ito na trainings na binibigay natin. So hindi natin binibigay lang diretso. Dapat train sila. May orientation sila. Kasi part po ito ng Ligtas Pamilya Project. Tapos ang component po ng proyekto ay pagbibigay ng go bags at saka kakibat po ng training. Ibalik ko lang konti ha. Baka makalimutan natin doon sa go bag natin yung pera. Pwedeng maglagay din tayo ng pera. Kasi if ever baka naman humupa na. Kasama ng mga documents. Oo. At yung waterproof din dapat yung paglalagyan. Kahit na may go bag na, dapat sa loob ng go bag, ang pinaglalagyan po ng mga documents ay dapat waterproof. Para hindi po ma-destroy ng baha or whatever kung anong klaseng sakuna. Yun.
Ito po muna, second Sabado Panalo question Second natin. question na ba? Oo, second yes. question muna natin. Magbigay po kayo, no? Ready na po ba kayo doon sa inyong Sabado Panalo question? Ayan, ito po ang second question ha. Magbigay ng isang bagay, o na-explain na po bago lang, kaya ako pinasok ito para fresh pa sa memory ninyo. Magbigay po kayo ng isang bagay lang na dapat laman ng emergency go bag. No? Isang bagay lang po, no? Ilagay niyo po isa lang. Kailangan lang natin ng isa. Ano po dapat ang laman? O dapat nandun siya sa emergency go bag. Ayan, sagutin niyo na po yan. And, sige, bigyan natin ng daan. Ituloy na natin agad, MJ, doon sa tanong ng Bangsamoro natin. Merong magtatanong pangalawang tanong ito para po naman kay Sir Rasul. No? Ito po. Tanong ng Bangsamoro. Paano pa kami maging handa ng aking pamilya sa kalamidad? Ano ang dapat namin gawin? Tanong ng Bangsamoro. Ayun, yun po ang tanong, sir. Paano daw po nila mas ma-improve yung kanila pong capacity, no, para sa disaster preparedness? Kasi sinasabi ng ating Bangsamoro sa ground, bihira po yung seminar sa kanila, bihira yung mga workshop, bihira orientation. Ano po ang ma-advise nyo sa kanila para po naman mas ma-practice nila, mas mabigyan sila ng information? Yes po. Bilang individual po, no, meron naman po mga sources na free na pwede natin ma-avail online, like sa Facebook or even sa website or sa YouTube na kung paano po yung disaster preparedness na sinasagawa. Meron naman po free na binibigay po, like halimbawa po ng OCD or NDRMC sa online sa website nila, like yung DRM 101 course po. No? So meron po doon, pwede po kayo mag-avail nun. Correct, oo. At saka marami pa po sa online na pwede po natin ma-enhance sa sarili natin. Meron din binibigay na parang leaflets yan sa mga barangay. Hingin nyo po, baka meron po doon, pwede nyo pong pag-aralan yan at i-apply din sa pamilya ninyo para i-practice nyo po ng i-practice para po naman mas maging masanay kayo sa mga dapat gawin sa panahon po ng kalamidad. Okay. Alright, I hope nasagot yun, no, yung tanong natin sa tanong ng Bangsamoro. And balikan kita, Sir Rasul, ano? Paano po ba, saan po ba nilalagay ang go bag? Paano po ba yung hinihanda at ano pong advice nyo dyan sa ating pamilya na meron na pong go bag sa mga bahay nila? Okay po. Sir Jeff, kung meron na po tayong go bags, dapat to, no, ilalagay po natin siya sa mga accessible spot, yung area po na kung saan madali po natin makita. Pwedeng sa likod ng pintuan o pwede sa ilalim ng inyong higaan. And Yung madaling mahablot. yes po. Madaling makuha. At saka importante din po ng bawat member, alam po niya kung ano po yung laman ng go bags. Yun. Tsaka dapat alam ng bawat membro kung saan nilalagay. Yes po. Para anytime, talagang madali lang mahablot. Hablot na lang. At alam kung ano yung laman. Yes po. At saka importante din po every 6 months ma-check po yung mga items, baka mayroon pang mga expired na like halimbawa, yes po, kailangan po natin palitan din po yun. And kung halimbawa po, kung individual po yung go bag na kada family member meron po sila, dapat tailored po siya, no? Na kung pangbata meron siyang go bag, dapat kung mga gamit na pangbata ilalagay. Kung matanda, huwag na po natin lagyan ng 3 litrong tubig o 5 litrong tubig. Oo, kasi hindi naman makaya. I-tailor po natin. I-tailor. Opo. Kung ano yung kapasidad din ng mga magdadala ng go bag. Yes po, sir. Kung mga matatanda to, wag na, tama yung sinabi mo sa Rasul. Pabitbitin mo ng 3 At huwag nila sigurong gamitin yung laman ng go bag for their daily use. Halimbawa may alcohol doon. Huwag nyo gamitin yung alcohol doon for daily use. Pagdating ng emergency, wala na, ubos na ang laman. So, emergency po yan, ibig sabihin reserve, no? Reserve for emergency purposes only. Emergency use only. Pwede ba natin ipakita yung laman ng MSSD Family Go Bags, yung composition, para lang maklaro natin bawat isa sa Rasul. Pwede ba natin banggitin to? Yes po. Oo. Ayan po. Sa family go bags po, andyan po yung duffel bag. At saka meron pong collapsible water container. Merong 5 pirasong disposable raincoat. Meron pong 2 pirasong document file bag. Dito pinapasok yung mga dokumento natin. Sealed. Okay. Ganyan. Yes po. May isa pong radyo. May isang rolyo po na trash bag. Meron pong 2 whistles. May isang solar lamp na merong built-in na power bank. Isang rolyo ng tali, isang first aid bag,
isang pack ng adhesive bandages, and meron din po tayong Scissor. Bandage. Scissor. Oh, Yeah. sandali ha. Kasi ito, ano ko lang, remind ko lang yung ating mga kababayan. Pag tumanggap po kayo ng mga solar lamp na battery operated, dapat ginagamit nyo siya once in a while. Sina-charge nyo rin sila kasi nasisira, nadadry po yung baterya. At hindi nyo na po magamit yan. So, dapat ginagamit nyo po yan. Para lang po, hindi masayang yung baterya na ginagamit dyan. Sige. Ano pa po ang laman ng Go Bags Family? For responder bags, Go Bags, meron din po ulit siyang solar lamp, meron siyang tali, meron isang piraso ding first aid bag, may isang pack ng adhesive bandages, may 1-piece bandage scissor, may 2 pieces compressed dressing, may 1 pack na cotton balls, meron din pong isang pirasong digital thermometer, 4 rolls po na elastic bandages, isang box po ng medical tape, 2 pieces na medical tweezers, 1 pack na latex glove, 2 bottle ng iodine, 5 packs ng sterile gauze, ito yung gauze bandage, thermal blanket na 2, isang ambo bag. Anong ambo bag? Yan po yung pang bag valve mask device po yung tawag dyan, yung po yung pinipinod natin sa hospital. Okay, So, yan po yes, yung ambo yes. bag. Oh. CPR kit, chest seal, isang roll yung duct tape, isang pouch ng medicine kit, may laman ng mga gamot, ng mga over-the-counter na gamot like loperamide, isang permanent marker, isang raincoat, 1 pair po ng rubber boots, May boots. may 10 packs ng sterile gloves, 1 piece ng surgical scissor, 1 piece ng thermoscanner, 2 pieces triangular bandages, 1 set automatic blood pressure may monitor. mga BP pa. BP monitor. So yun po yung laman Yun. ng responder At may bags. nakalimutan. May pabawan pa po yung 1,000 pagmamahal. Gusto ko sa'yo. Tama lang. Sige, bago ka po magpaalam, mag-Minister's Minute po muna tayo. Narito po si Minister Attorney Raisa Jajuri. Isang minuto mensahe, tugon o gabay para sa Bangsamoro. Minister's Minute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As MSSD advances the devolution of social welfare and development functions, we remain committed to working closely with MILG and our local government units to ensure that this transition is carried out smoothly and effectively, with the welfare of our communities always at the center of our efforts. As public servants, we share a common responsibility to ensure that no Bangsamoro family is left behind. By strengthening cooperation between MSSD and our LGUs, we can build a more responsive, accountable, and people-centered social welfare system in our region. While we devolve some functions of social welfare services to local governments, we will be with local governments in uplifting Bangsamoro lives. Maraming salamat po sa inyong patuloy na serbisyo at pakikipagtulungan. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum. Minister's Minute. At yun ang message. Yun ang mensahe ni Minister Raisa Jajuri tungkol ito sa devolution, no? Dahil malalapit na, dapat na nating i-devolve yung social welfare services natin sa ating mga LGUs. Kasi again, kanina, sinasabi natin na pinakauna pa rin responsibilidad ng ating mga LGUs ang ating social services. Yes, looking Yan. forward to it talaga, no? At siguro sa media din, sa media part ay magmo-monitor tayo kung ano yung takbo ng devolution kapag fully implemented na yan. Sir Rasul, final message niyo po sa ating mga nakikinig ngayon, nanonood sa ating programa. Ang mensahe ko po sa mga nakikinig po sa at saka nanonood po ng radyo ito na wag po natin hintayin po na dumating po yung kalamidad saka po tayo maganda. Dahil po yung kaligtasan po ay nagsisimula po sa atin na importante pong maging handa po tayo sa lahat ng sakuna. Yun lang po. Thank you. Ayun, maraming salamat po sa inyo, Sir Rasul Tino. Yan, Social Welfare Officer 2 from Disaster Response and Management Division ng Ministry of Social Services and Development. Alright. Ayun, MJ.
Talagang hindi natin namalayan yung oras, ha? Oo. Tapos na naman yung isang oras sa ating talakayan. Oo, basta importante lang tatandaan natin na ang disaster preparedness ay isang shared responsibility, no? Hindi ito kaya lang ng isang tao, hindi ito kaya lang ng isang LGU, hindi ito kaya lang ng MSSD. So it's a shared responsibility. So importante bawat isa sa atin alam natin kung ano ang preparedness na dapat gawin, lalo na ang ating community at Correct. lalo na rin ang ating mga local government units. Ayan. So ayun, tapos ng ating isang oras na balitaktakan at again, meron naman tayong panibagong natutunan sa araw na to. Ang natutunan ko talaga today ay merong active volcano ang Bangsamoro Region. Meron. At sa Lano area At siya. sa Lano area ito. Ayan, thank you kay Sir Dasol. Ayan, so thank you so much mga kabangsamoro. Muli nagpapasalamat kami sa inyong walang sawang suporta sa Bangsamoro muna MSD at your service na maglilimang taon na ngayong Nobyembre. Ayan, abangan nyo ang aming mga pakulo. Salamat sa inyong oras, salamat sa inyong tiwala at syempre sa mga karagdagang tanong. Again, yung aming hotline number 0962-230-9967. Mag-text po, dyan pwede, o di kaya mag-chat sa aming FB Messenger. Yan lang po ngayong umaga. Maraming salamat. Ito po si MJ Alferez. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng buhanan ng Information and Communications Division ng MSSD, kay John Unson of the JFU Productions, Carl Daniel, ang IT specialist po natin, and of course, ang atin pong technician on board, Jeff Longakit. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat po sa inyo. Tandaan po natin, basta't serbisyo, una ka, Bangsamoro. See you next week. Dito lamang din po sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.